May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Hermes mo yata ang nakakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito
ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kabugtuan namon sa bugos nga Rehiyon 8. At nakitaluwat sa aton pan Friday edition ng programa Good Morning Eastern Visayas. Para yana nga adlaw sa Biyernes, Hulyo 24, tuig 2026. As usual, makakaupod naton aton mga sister stations sa Borongan City and DYES Radio Pilipinas sa Borongan, DYSL Radio Pilipinas Sugod, Southern Leyte, ganun DYDC FM sa Bisca, Baybay City, Leyte. Sugod man sa Philippine Information Agency ang aton mga kaupod sa PIA Samar, si Sir Aaron Cotihar. Unahon ta ang hulagway na dito sa Borongan City. Yes, kasamang Pen. Good morning, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you na mga salamat, Jean Navilon. Maupay nga morning, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. An aton mga kaugrupo dida, RP Kalbayog, good morning. Eastern Visayas. Atipen na pumigda ito na iyo kahampang didiha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joing, and syempre ito na ito na kabakyang didiha Master Control, Engineer Ray Victor RV Dadios. Kompleto Ricardos ito na partisipasyon ng Radyo Pilipinas para ang adlawhan na Friday, Hulyo 24. Maupay nga buntag, maadyong buntag, JVIC AP sa Radyo Pilipinas sa Sogod, Southern Leyte. Station Manager, Bossing Dindo Alarasan staff, maupay morning. Siyempre na ito naliwat ka PCO, Aaron Cotihar, maupay nga morning Aaron. Nabugos nga per sa gihapon, ito na Philippine Information Agency. Siyempre pangunguna ni RD Rian Arinto, maupay nga aga, Sir Rian. DYDC-FM, maupay nga aga. Yes, good morning ato nga tanan. Anada lahira tagsa nga panimalay yan ang adlawhan na Friday. Anada na mga opisina. Gindistribuer at sobra 2 kamilyones na ayuda. Maghatag serbisyo publiko para hadto na mga kliyente yan ang adlawhan na Biyernes. An may da mga larakton na panahon na didiha syudad hito na Borongan, madalundum kami yan ito na panahon. Pareho ini kakulop, dirigid pero kakulupan na tika adlaway, okay man mapasok kita. Pero yan na medyo malumanay sa ring pamayton ato na panahon. We have 28 degrees Celsius. Pinakataas nga ito na abaton sumalah ito na pa-forecast. Ito na pag-asa 31, habubo 25. Pero yan na feels like 33 na Bisan ko na madalumdum ito na ato na panahon. Sigila andamla pagdarapa yung na tubig pananggagihapon para hydrated la kita. Aniba pa nga lifeline sa yanaha ato na probinsya pagtag kuryente. Uy, yan nga mga oras amo nakaka-experience na in brownout.
Medyo mairo iha pa naman nga alas 3 sa yan nga kulup nagtikang adto na pagparong. Waray man pa abiso para diri kada yun adton scheduled power interruption ini hiton Isamelco. Yan ang adlaw Biyernes sa Hulyo 24 kanina alas 8 aga nga alas 3 nagkulup iton interior portion ha barangay Canabong maupay nga aga didahaiyo igin papatuman yan na iton vegetation line clearing hiton Isamelco men. Pwede mahuman hintemprano nga na pwede maibalik na kuryente antispadto niya nakasked nga oras. Salit para malikayan ang disgrasya itrato nga permi may da kuryente adto na mga linya na pahinumdum hiton Isamelco. Samtang buwas naman nga adlaw Hulyo 25 Sabado makaka-experiensyahin may ihaman nini alas 8 nga alas 5 hiton na kulup. Part of Barangay Campisao, tikang 24/7 Mart, ang adto ini Eugenio Abunda Elementary School. Ngadto hiton Campisao Elementary School. Sige adton may da mga trabahoon hini nga mga oras sa ginagamitan hin kuryente. Pero kay kakulupa ini igin pagawas o kasangkulupa nga ni nga paabisohan Isamelco. Waray man pa-interruption gihapon adton linya adton serbisyo hiton Borongan Water District paglauman naton nga tuloy-tuloy iton serbisyo publiko hiton Borongan Water District. Sugad man iton pagtaga komunikasyon pasiorden nagpapabilin nga mahimyang iton bugos nga sinirangan sa Samar. Samtang hapira nga mga pauna nga impormasyon, malampuson nga nagkatitiro kakulup. Congratulations sa dahaton na DOH PHO nga na provincial government adto na gindumara nga Provincial Universal Healthcare Summit 2026 sa Provincial Capital Gym ini. May dahini mga stakeholder, local government unit nga napasidunggan nga nigin pahamtang naman adton hulagway pagtagapanlawas habugos nga sinirangan na Samar nga nigin pakilala utro adton PhilHealth yakap nga programa gin tagan hindoon adton kamahinungdanon hiton healthcare financing nga nabot kaya nga di kalidad nga serbisyo panlawas han kaklup ini hadton representantihan na PhilHealth. Samtang adton Plan International Pilipinas naman presente gihapon adton IRA Gender Responsive Systems Approach. Haira naman na pagbulig hiton Universal Healthcare, may dahira proyekto din aton na probinsya hiton Sinarangan Samar, kumbaga inclusive nga gender responsive nga di kalidad nga serbisyo panlawas na bulig gihapon iton na PhilHealth o Plan International Pilipinas. Bueno, di naman adton mga laray uluhan, mga dagko nga mga notisya nga aton ilalatag adton detalye oronina. Morning, Eastern. Implementasyon na UHC Uyon Health Agenda ni PBBM ginapapakisughan gobyerno probinsyal Eastern Samar. Balanghiga Coconut-Based Integrated Farmers Association kinarawat and delivery vehicle tikang inihadar para mapakisugan negosyo han mga parag-uma. Samtang accessibility audit gindumara ha syudad na Borongan hapagtigaman hadton NDR Week o National Disability Week dinha aton syudad. Amini adton mga ulo na mga daghan mga balita kanay detalye aton ilalatag dinila aton taramdan. Morning, Eastern Visayas. Salamat kaupod Pen. Tigang sa Borongan City, diretso naman kita nga susugod Southern Leyte. Yes, kauban Jevic, maadyong buntag, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, daghang salamat Sir Gina Vilon og sa ato mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, kang Ati Pen og sa ato mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, kang Sir Aaron og sa ato mga kaubanan sa Philippine Information Agency, labi na sa ato nga regional head si Rayan Arinto Madjo nga buntag, and dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte sa Radyo Pilipinas sa sugod sa pagpanguna sa ato nga station manager Sir Dindo Alaraso sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod, ako sublion maadyo nga buntag kanatong tanan. Update sa panahon sa lalawigan sa Southern Leyte sa kasamtangan, nakasinatig yun og pag-uwan. Baga nga panganod sa kawanangan ang ato nga makita sa ato nga pahinumdom sa ato mga kaigsuna labi na sa mga estudyante nga dunay klase karon sa adunay mga trabaho, adunay mga importanteng lakaw sa gawas, ayaw gyud mo kalimot sa pagdala nini nga payong, raincoat uban pang proteksyon kay naagyoy kusog nga pag-uwan and baga gyud ang panganod, so posible gyud padayon kining pag-uwan tibok adlaw karong adlaw nga Biyernes gani. Gumikan sa nasinati nga kusog nga pag-uwan ang LGU Tomas Opos sa pagpangulo ni Mayor Ivan Pano nagpagawas og executive order nga gisuspenso ang klase sa kindergarten o elementary o secondary sa tibok lungsod sa Tomas Opos para usab mahilikay ang mga kabataan, mga estudyante sa daotang kahimtang gumikan lagi sa grabing nasinati nga kusog nga pag-uwan. So far, wala pa po laing LGU no nga nagpagawas og executive order sa suspension sa klase. Paabot lang punta kay basi napay mga LGU unya or nagka-afternoon ilang isuspenso o galing magpadayon kining pag-uwan-uwan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Samtang arita sa update sa kuryente, ang Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated Consuleco nagpagawas og advisory no kay kagabi dagi pinakalit nga pagkapang sa kuryente diha sa Padre Burgos, padulong na sa lungsod sa Malitbog. Gipasabot na sa Suleco nga ang rason sa emergency power interruption gumikan kay dihay kahoy nga natumba og naigo gyud ang linya sa kuryente. Gumikan lagi sa nasinati nga pag-uwan og kusog hangin kagabi mao nang dihay kahoy ang iyang sanga naigo diha sa linya sa kuryente hinungdan nga diha gyud pinakalit nga pagkapang sa kuryente pasado alas 10 sa gabi. Hinuon pipila lang ka oras na sulbad man ang naas nga problema. Na-restore ang kuryente alas 12 na sa kadlawon. And para karong adlaw og ugma pohon, wala po gipagawas nga scheduled power interruption ang buhatan sa Suleco. Samtang ugma dayong adlaw nga Sabado, July 25 pagaymoon ang ika-48 nga annual General Membership Assembly kon AGMA sa Suleco. So gawah gyud ang tanang mga member consumer owners kon MCO nga mosalmot sa nasing AGMA karong tuiga para maka salmot pod sa ilang mga paraffol and para sa pinakauna nga 2,500 ka mga MCO nga magpa-register online. I-open naman ang registration karo agahapong adlaw hangtod karon nga Friday. Pwede ka mo makaparegister online para maka-avail sa libre nga 300 pesos nga deduction sa inyong August bill and maka-appeal usab kamo sa paraffol sa buhatan sa Suleco para ugmang adlaw. Sa katapusan, ang dakbayan sa Maasin, labi na kay hadool na ang gitawag og Twin Celebration, ang selebrasyon sa 26 or 26 nga Charter Day sa Maasin og ang fiesta sa Our Lady of the Assumption sa Maasin or Diocese sa Maasin karon mang Agosto lagi na sa Ulugon. Padayon ang preparation pagpangandam sa LGU and siguro sa umabot nga semana ato nang ipasabot no sa publiko ang schedule pod sa ilang mga kalihukan kaysa nakalabay nga mga katuigan pagkabibo halos everyday. Whole month gyud ang celebration diha sa kafiestahan og charter anniversary sa dakbayan sa Maasin. Atong oras alas 8:17 na sa buntag og para sa atong naandam nga mga balita. Second quarter local health board meeting gipahigayon sa Sugod Bay Local Health Zone. LGU Sugod ug SLSU Tomas Opos nagkaiusa alang sa early childhood education, pagpangandam batok climate change ug kalamidad gipalig-on sa San Juan. And DILG nagpahigayon og ocular inspection sa mga temporary evacuation centers og MRF sa isla sa Limasawa. So atagi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibok para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para karong adlaw nga Biyernes. Asa nga sa mga kalungsuran dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, apin usab sa among gitutukan ang 5th District sa Leyte
Kini si Jevic Epis once again. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kauban Jevic, tikan sa sugod, diretso naman kita sa Catbalogan City. Yes, ka-PCO, Sir Aaron, good morning, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maduhay, rise and shine, Sir Jean. Mo paghapon nga aga di Hayo Stations, Atipen and Kuya Jevic. Good morning gihapon ha atong Facebook Live viewers nga suking mga marati. Kakulo pa naka-experience kami di ha at balogan namon opisina nga nawara ang internet connection kanan Globe. So nagkamaadahiran maintenance. So wala kami may na trabaho like from 10 a.m. aga tapos pagka kung binalik la ang internet mga around 4 p.m. So yan na okay naman so far ang internet connection naman dito. So side note leto ya. Ako Aaron Cutihar from the Philippine Information Agency Samar, makakupod niyo yan ang edisyon. Ipapadangat yapon nato ni Ron yan ang mga updates. Tikang habong to ha basahingan Catbalogan City. Ni Ron yan, it's second half. Good morning, Eastern Visayas. Our updates tika ha sa Melco 2. Magkakaadahin usa ka oras nga emergency power interruption. Happy pira nga barangay hadaram yan na. Hulyo 24. Biyernes tikang alas 9 han aga, tubtob alas 10 hanaga. Apektado ang barangay Kantiil, Tubtob Astorga, Parasan Island. Himunan line clearing para hawanan ang mga tanom na nakakasabot ng linyahan kurente. Sumaraga, magkakaadaliwatin upat ka oras nga emergency power interruption. Yan ang adlaw, Hulyo 24. Tikang alas 8 han aga, tubtob alas 12 han udto. Apektado ang mga barangay han Maputi, Kamay Safe, Mualboal, Magaan, Tubigan, Tubtobyo, Songan, Artiche. Himon and line clearing Hirani Mualboal Elementary School. Samtang madadayon naman ang naka-schedule nga pagparong han kurente darahuway dako ngan guti yan na liwat hininga adlaw Hulyo 24 tikang alas 5 ngan tubtob alas 3 han kulog. Parti naman ang weather advisory water advisory. Wala kita bagong update nga nakuha ha Tubig Catbalogan Corporation yan ang adlaw. Pero padayon naghapon na naton monitoring kung may mga pagparong or waray tubig. Weather updates tikang DOST Pag-asa. Nagpagawas ang DOST Pag-asa han katapuson nga general flood advisory para Eastern Visayas. Padayon nga apektuhan han nabagat an Visayas. Samtang ang tropical storm Quiapo padayon nga ito ni harayo kalupaan nga waray direktang apekto ha Samar Province. Para naman ha Samar ginalao man liwat nga may panalagsa nga pag-uran-uran pagkidlat nga pagdalugdog ang mga masunod nga mga oras inhiya. So malaliwat ha DOST Pag-asa waray peligro nga pag-awas ang tubig ha mga salug ngan sapa ha Samar lakip-an mga salug ha Basay, Silanga, Calbiga ngan Iyabatan. Catbalogan City anamon literal nga weather didi. Cloudy and sunny day weather vibe yan na di Catbalogan. Gan padayon an aton pamati tikang ha DOST Pag-asa nga mga updates ngan mga lokal nga otoridad na mga updates. Para aton mga press ko nga notisya headlines. Bag-o nga dairy box Basay mag-abring dugang nga oportunidad ha mga dairy farmers. Mga PWD sa Catbalogan naka-avail ng libre nga health services nga disaster preparedness training. Ang mga detalye gahatag nato ni Ronian. Back to studio, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat ka PCO Sir Aaron. Ngan adi naman ang mga headlines nga ig-share niyan sa second half sa Good Morning EV sa DYDC FM sa Bisca, Baybay City, Leyte. 73rd Commencement Exercises marilang pusong gipahigayon sa VSU. Phil root crops ug DSWD nagpahigayon ug hansay sa pagtanom ug ubi, kamuting kahoy ug gabi.
Amo ton mga headlines ang DYDC FM sa Vizca Baybay City, Leyte. Noronian ang detalye sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Dito naman sa siyudad San Galbayog, madurudampog. Di rin nakakasiklat si Haring Araw sa pagkayana. Didi sa amon generally peaceful, waray mga untoward incidents sa naglabay nga 24 oras siring sa Philippine National Police Calbayog. Ngan sa pagtaga tubig naman duro-diritso ang serbisyo sa Calbayog Water Company, mga kadaan na didinirang mga post oray bag-o oray gudman post sa bugos nga sa yana July June pa anira mga post didi. Ngan sa pagtaga kuryente naman mga kasanggayan, kitaunta didi sa FB post sa Melco 1 kung may adaba scheduled power interruption. Alright, notice of scheduled power interruption. Yan na ini kakulop nga adlaw. Kitaunta ko may yan na naman nga Biyernes mayada power interruption. Tigang alas 7 sa nagang at alas 5 sa kulop. Yan ang adlaw Biyernes, Hulyo 24. Waray kuryente sa Nihagang at Dumigara, lakipan lateral barangays ng Happy Valley. Tungod din sa upgrading ang primary line tikang from bare to insulated sa barangay Nihaga. Sa Domingo naman, Hulyo 26. Waray kuryente alas 7 sa nagang at alas 5 sa kulop. Maulagyapon Nihaga to Migara, lakip ang lateral barangays ng Happy Valley. Tungod din sa upgrading ang primary line from bare to insulated sa barangay Hiragaan ng Dumigara. Damo nga salamat sa iyo pag-intindi. Para sa mga miyembro konsumidor sa Melco 1, ayaw niyo hingalimti ang 44th Annual General Membership Assembly ng 6th State of Electric Cooperative Address sa General Manager. Yan na ini, buwasin ng adlaw, Hulyo 25, as we celebrate another milestone of unity, progress, and service excellence of the 44th AGMA and 6th SECA. Ang main venue sa Calbayog City Sports Center, satellite venue Gandara Cultural Center, registration alas 7 sa naga buwas, tubtub alas 10 sa naga. Program proper magditigang alas 10 sa naga buwas, tubtub alas 12 sa unto. Din papaybaro ngaan kanan kooperatiba achievements, future plans, and important updates nga mugos sa aton tig-ob nga journey pakanto sa mas mahayag nga kabubuasan. Plus exciting prizes ang naghulat sa naton mga lucky member consumer owners. Maulay niyan ginhulat sa itong mga na-attender. Mga mahugutan na nirangaran. Nagalaw ba nga ni ang diskusyon na ingaturog na iras. Karuyag sa mga nag-attender nga diretso dayon pa raffle, diri gintatagan bugat ang issue labi na ang
pipirala ang nag-arungot sa sining hataas nga electric bill kay nahugay sa mga parifa kada ginihimo ang General Membership Assembly nga na para naman sa itong mga i-share nga mga balita noronihan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Adiyan aton mga natirok nga headlines. Alkalde San Calbayog ginduduso ang social pension para sa PWDs para sa 2027 budget. Sobra 2 milyones nga ayuda gindistribuer sa mga paraguma sa Samar. Provincial Health Office, Samar maghatag sa health service sa mga bata sa Ginsurungan Daycare Center. Amado aton mga headlines, mga detalye sa nikatukiban meron yan sa second half. Sa Good Morning Eastern Visayas, alas 8:29. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:31 naton oras, tikang ang tanan ratsada sa naton mga balita sa bugos nga Riyon 8. Unahon sa Borongan City. Yes, kaupod PEN, DYES Radio Pilipinas Borongan, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Thank you, Jean. Samtang adina adtuan na siyahan nga notisya estehanon. Implementasyon han na Universal Healthcare, uyon han health agenda ni Presidente Marcos Jr. Ginapapakusog han na gobyerno probinsyal han Eastern Samar. Ang detalye, ada natin report. Radyo Pilipinas, report. Padayon nga ginpapakusog han provincial government han Eastern Samar ang implementasyon han Universal Healthcare UHC sugad nga suporta health agenda han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagtutuyo maipahirani ang dekalidad abot kaya ngan komprehensibo nga serbisyo panlawas hakada Pilipino. Ha Provincial Universal Healthcare Summit 2026 iginhayag ni Provincial Health Officer Dr. Marian Epifania Esiderio nga padayon ang pag-uswag han probinsya
implementasyon han mga programa han Department of Health. Lakip hini ang pagparigon han Functional Healthcare Provider Network, pagdamo han PhilHealth Consulta ngan PhilHealth Accredited Health Facilities, ngan pagpahaluag han Purok Kalusugan Program hat 310 nga barangay, lakip ang 35 nga geographically isolated and disadvantaged areas kun GIDA. Sumalakan Dr. Isiderio, tikang Enero tubtub Hunyo hini nga tuig, sobra 98,000 nga residente ang nakakarawat nahin serbisyo, tikang ha mga Purok Kalusugan teams, pinagyan health promotion, PhilHealth registration, referrals, nga di ba pa nga batakan nga serbisyo panlawas. Pulong pahaiya, importante ini nga mga inisyatibo basi mas maipahirani ang serbisyo medikal ngadto ha mga komunidad, labi na ha mga kabarangayan nga hirayo ha sentro. Bisan han mga nahimo na nga programa, ginkikilala gihapon ni Dr. Isiderio nga padayon nga mga ayat ha probinsya, ang pneumonia, hypertension, diabetes, nga di ba pa nga non-communicable diseases, salit ginaghatnian mga lokal nga pamunuan nga mga partner agencies nga magpadayon ha pagburublig base mapauswag ang kahimsog han mga estihanon ngan hingpit nga maipatuman ang universal health care ha ilarumhan bagong Pilipinas. Ha iya mensahe iginsaysay ni Governor R.V. Ivardoni nga importante ang universal health care base maipahirani ang dekalidad nga serbisyo panlawas ngadto ha mga komunidad nga hirayo ngan makuri maabot. Ginpangunahan ni Governor Ivardoni ang summit nga ginatenderan han mga alkalde, mga miyembro han sangguniang pandalawigan ngan sangguniang bayan nga namumunuhan mga komite ha kahimsog, mga municipal health officers sa DOH-8 Regional Director, Exoperia sa Balberino, Provincial DOH Officer Dr. Jean Marie Igargo, representante han PhilHealth, National Nutrition Council, DILG, DNR COICA World Vision, Plan International Philippines, University of the Philippines Eastern Visayas, nga di ba pa nga mga development partners. Katuyuanan han summit nga mas mapakisig ang koordinasyon ngan kolaborasyon han mga lokal nga pamunuan, mga ahensyan gobyerno ngan mga development partners agud masiguro ang inklusibo, episyente ngan sustainable nga serbisyo panlawas para hangatanan nga estihanon. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Ug para usab sa mga balita dinhi sa Southern Leyte, provincial government formal lang gilusad ang Sindangan Integrated High School sa lungsod sa Macrohon, Southern Leyte. Para sa detalye na report ni Ms. Dalia Abiara Urit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal na nga gilusad ang Sindangan Integrated School, usa ka mahinungdanong kalampusan sa sektor sa edukasyon sa lungsod sa Macrohon, Southern Leyte, human makumpleto ang dugay na nga pangandoy nga matukod ng usa ka high school nga eskwelahan. Sumala sa lokal nga kagamhanan sa Macrohon, ang pagtukod sa mga integrated school nahimo nga posible pinaagi sa suporta sa Department of Education o DepEd nga mitubag sa dugay na nga hangyo sa lungsod sukad pa niadtong tuig 2016. Ang Sindangan Integrated School gilauman nga makahatag og masayon og dekalidad nga edukasyon dili lamang sa mga estudyante sa nasoy nga barangay kundi usab sa mga lumulupyo sa barangay Laray, Ilihan, Danau, Bagong Silang ug bisan sa pipila ka komunidad sa silingang lungsod sa Malitbog. Gipasalamatan sa LGU ang probinsyal nga kagamhanan tungod sa pagtuman sa iyang saad pinaagi sa pagtukod sa usa ka one-story, 4-classroom junior high school building nga makatampo sa paghatag og mas maayo nga pasilidad sa pagkat-on. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte ngon man sa lungsod sa Macrohon. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Apiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Updates naman ti kakabungtuan Basay, pag-o nga dairy box sa Basay, mag-aabrihin dugang oportunidad ha mga dairy farmers. Pamatian ta na akong report. Tikang na ang operasyon han dairy box sa Bungtuhan Basay katapos ang inaugurasyon ngan turnover ceremony ang barangay Sawa di daan Hulyo 22. Ang pasilidad magsiserbi nga sentro han pagbaligya ngan distribusyon han mga produkto tikang hagatas han Karabaw. Pinaagi hini mas mapapaluag ang merkado han lokal nga dairy products ha Basay. Ginlalao man liwat nga magahatag ini hindugang nga pagkakakitaan ha mga mag-aalaga han Karabaw, pinaagin pagproseso ngan pagbaligya han value-added dairy products.
Durante ang turnover ceremony, opisyal na gintubyan ang pagdumara ang Dairy Box sa Samar Multipurpose Cooperative o SAMICO. Ang Dairy Box, ginkonseptohan Business Development and Commercialization Unit ang Department of Agriculture Philippine Carabao Center. Tinambungan ang okasyon ni Rabasay Mayor Luz Chu Ponferrada ngan mga representante tikang Department of Agriculture Region 8, Philippine Carabao Center, Provincial Veterinary Office, Philippine Coconut Authority, at iba pa nga mga ahensya. Ang Dairy Box sa Basay, amon siya nga operational nga Dairy Box habogos nga probinsyahan Samar nga nikaduha ha Samar Island. Tikang Happy ay Samar, Aaron A. Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ikaw naman sa Vizca, Baybay City, Leyte, 73rd Commencement Exercises, malampusong gipaygayon sa Visayas State University, adi si Miss Mikay sa detalye. Malampusong gipahigayon sa Visayas State University kon VSU Main Campus ang tulo ka adlaw nga selebrasyon sa ika-73 nga commencement exercises din opisyal nga migraduar ang usa ka libo ug 938 ka proud Viscans gikan sa nagkalain-laing undergraduate o graduate programs. Gisugdan ang selebrasyon ni atong Hulyo 21 pinaagi sa PhD hooding ceremonies. Kahuman ini mao ang pasidungog 2026 ug pagkahapon sa samang adlaw gihimo ang ecumenical service usa ka higayon sa pagpasalamat sa mga graduado. Ang ayang masayran nga graduation ceremonies gipahigayon na atong Hulyo 22 ug 23 ug gibahin kini sa tulo ka clusters aron hapsay nga mapahigayon ang seremonyas. Ang cluster 1 naglangkob sa graduate education, Faculty of Agriculture and Food Science, Faculty of Forestry and Environmental Science o Faculty of Veterinary Medicine nga dunay 640 ka mga migraduar. Ang Cluster 2 nagilangkuban sa Faculty of Computing, Faculty of Engineering ug Faculty of Management and Economics nga dunay 623 ka mga migraduar. Samtang ang Cluster 3 naglakip sa Faculty of Teacher Education, Faculty of Natural and Mathematical Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences ug Faculty of Nursing nga dunay 675 ka mga migraduar. Ang matag seremonya sa gipangunahan ni VSU President Dr. Rose Ivy Yepes kinsa maoy mipresentar sa mga kandidato alang sa graduation ug opisyal nga mikumpirma sa paghatag sa ilang mga degree. Gitambungan usab kini sa Board of Regents, mga Vice Presidents sa Universidad, Deans, Faculty Members, Administrative Officials, mga ginikanan ug atusan ka mga bisita nga may saksi sa mga hinungdanong kalihukan. Nagkalain-laing iladong personalidad usab ang nahimong commencement speaker sa tulo ka clusters. Alang sa Cluster 1, ang mensahe gipahayag ni Presidente sa West Visayas State University, Dr. Joselito Villaruz. Samtang sa Cluster 2, si Technology Advocate sa Apple the App Foundation International, Dr. Joselito Villaruz, ug sa Cluster 3, si Executive Director sa Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines, CONAACOP, Dr. Milabel Iho. Sa iyang mensahe ngadto sa Class of 2026, gipasiugdan ni Presidente Yepes ang padayon nga pagpalig-on sa kalidad sa edukasyon, panukiduki, extension, international nga kolaborasyon ug maayong pagdumala pinaagi sa STRIDES framework o service, truth, resilience, integrity, discipline, excellence ug social justice. Gidasig usab niya ang mga graduado nga ipadayon ang pagserbisyo sa katilingban ug mamahimong ehemplo sa integridad ug kahusayan. Kabayan usab sa maong programa ang pag-award sa mga board top-notchers. Ang malampusong ika-73 ka commencement exercises nagpakita sa padayon nga paningkamot sa VSU sa paghulma sa mga professional nga adunay kahibalo ug kahanas. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:41, Alcalde San Galbayo ginduduso ang social pension para sa mga PWDs para sa 2027 budget. Sa detalye din report ni Jemar Sumino. Radyo Pilipinas report. Ginduduso ni Calbayog City Mayor Raymond Uy ang pag-alutaga pondo para sa social pension sa mga kwalipikado nga persons with disabilities sa 2027 budget sa syudad. Sa iya mensahe sa culmination program sa pagselebrar sa 48 National Disability Rights Week, makikigsumpayan ang alkalde sa sangguniang panlungsod para malakip ang nasabi nga panukala sa masunod nga budget. Gintagan doon liwat sa alkalde nga kinahanglan magkamay-ada san klarado nga basihan sa pagpili sa mga benepisyaryo para masigurado nga adton nanginginahanglan ang makakarawat san ayuda.
Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Balik kita nga diha RP Borongan na accessibility audit gindumara ha syudad ha na Borongan ha pagtigaman ha na NDR Week na detalye adian report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Hapakisa ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan na pagtigaman ng ika-48 ng National Disability Rights Week, gindumara adto accessibility audit sa pampubliko ug pribado nga mga edipisyo sa syudad ng Hulyo 21 ngada 23. Ining accessibility audit ginsihan pagsunod ng batas pambansa bilang 344 o accessibility law na pulong nga pampubliko ug pribado nga mga establishmento sa syudad kung nasabi nga mga edipisyo ug pasilidades in ma-open pag-akomodar and persons with disability o PWDs. Nang ginsuna-suna pa ang update sa naging papatuman ng structural modifications hanupat nga tutungdan nga mga establishmento nga gimpailaram liwat in accessibility audit ang sinundan nga NDR Week celebration ng tuig 2025. Ang nasabing accessibility audit panguna ginsiha adton ramps ug walkways, washrooms, accessible parking, mga portahan ug hagdanan nga nagingkikinhanglan nga signages. Inasahan pagbuburoblay ng City Social Welfare and Development Office, City Building Office ug Department of Public Works and Highways, DPWH Eastern Samar District Engineering Office, ini nga malampusong na accessibility audit ang NDR Week nga ginsisilibrar ha tema Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Second quarter local health board meeting gipahigayon sa Sugod Bay Local Health Zone. Para sa detalye na report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, report. Ipahigayon sa lokal nga pagamhanan sa sugod sa pagpanguna ni Mayor Shepherd Tan ang second quarter 2026 local health board meeting isip kabahin sa paladyon nga pagpaningkamot sa pagpaligon sa sektor sa panglawas o paghatag og mas maadyong serbisyo sa tanang sugod nun. Atol sa mga tigom gisusi sa local health board ang mga nahimo sa nagkalain-laing programa sa panglawas o gisgutan ang mga nanagunang issue ug hagit ug pagpaligon nga mga plano ug ingon man estratehiya aron mas mapausog pa ang paghatag og serbisyong panglawas sa komunidad. Naghiusa ang mga opisyal sa lokal nga pagamhanan, mga health partners ug uban pa nga stakeholders silang padayon nga pagpaningkamot sa pagtukod og mas lig-on, mas andam ug mas himsog nga lungsod pinagi sa kooperasyon, maadyong pagdumala ug transparency nga paghatag og serbisyo publiko. Sumala sa lokal nga pagamhanan, magpadadyo ng ilang mga programa ug inisyatibo aron mapalambo ang kalidad sa serbisyo sa panglawas alang sa tanang lumulupyo sa sugod. Balita gikan sa LGU Sogod ug RHU para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Kadunganan nga balita nga naandam naton di PA Samar, particular na Katbalogan City. Mga PWD sa Katbalogan naka-avail in libre nga health services nga disaster preparedness training. Adin ako ni kaduhang nga report. Ani ka 48 nga National Disability Rights Week naghatag hinigayon na Katbalogan City para mapakusog ang kampanya parahan katungod inklusyon kan patas nga partisipasyon han mga persons with disabilities o PWDs. Han Hulyo 20, ginabrihan ng City Persons with Disability Affairs Office o CPDAW ang selebrasyon pinaagin programa ha City Plaza. Sumalahan CPDAW, nagpapabilin nga suportado han Katbalogan City Government ang mga programa nga nagsisiguro nga waray mabibilin labi na panahon hin krisis. Naghatag liwat ang City Health Office hin libre nga medical consultation ngan iba nga health services para han mga PWD nga benepisyaryo. Han Hulyo 21, umapi ang CPDAW ang Persons with Disability Federation of Katbalogan City hausa nga forum hitungod han eksklusibo nga pag-andam ngan pagresponde ha panahon hin kalamidad para han mga PWD.
Gintutduan liwat ang mga partisipante han husto nga paggamit hin mga pulong, marespeto nga pagtatarhan mga PWD nga eksklusibo nga pagbulig pinaagi hin role-playing activities. Tikang Happy ay Samar, Aaron A. Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nga balik naman kita ngadto sa DYDC FM sa Vizca, Baybay City. Phil Root Crops o DSWD nagpahigayon og pagbansay sa pagtanom og ubi, kamuting kahoy ug gabi. Sa detalyadan report ni Glody Kayunda. Gipahigayon sa Philippine Root Crop Research and Training Center kon Phil Root Crops sa Visayas State University kon VSU. Kauban ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ang duha ka adlaw nga pagbansay sa pagtanom og root crops natong Hulyo 20 hangtod 21 ni kasamtangang tuig alang sa mga miyembro sa Latusan Bayanihan Sustainable Livelihood Program kon SLP Association sa Barangay Latusan, Palumpon, Leyte. Tumong sa maong kalihukan nga madugangan ang teknikal nga kahibalo ug mapalambo ang pamaagi sa pag-uma sa mga mag-uma aron mapataas ang ilang abot ug kita. Nagpokus ang unang adlaw sa pagtanom og ube, samtang ang ikaduha nga adlaw gipahinungod sa pagtanom og kamuting kahoy ug gabi, di naglakip usab kini og hands-on demonstration. Nagsilbing resource person sa tanang sesyon si Mr. Ricardo Harofe A. Maranggit, samtang si Ms. Leticia S. Niedo gikan sa LGU Palumpon ang nagdumala sa koordinasyon sa maong pagbansay. Gikan sa VSU DYDC FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 11 minutos antes an alas 9, sobra 2 milyones nga ayuda gindistribuer sa mga paraguma sa Samar. Sa detalye din report ni Jemar Sumino. Gindistribuer ang sobra 2 ka milyones nga ayuda sa mga parag-uma sa Samar. Yan ang adlaw, July 23, 2026 sa Calbayog City Sports Center, Barangay Capoocan, Calbayog City. Ini nga payout kaparti sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program or PAF. Ngan panuyo makaghatag pinansyal nga bulig sa mga parag-uma tungod sa paghataas ang presyo sa gasolina ngan paghataas ang kapital sa panguma. Umabot sa sobra 80% sa ang kabugusan ng mga parag-uma nakatagamtam sa tag 2,325 nga ayuda. 428 siniyang taga-Calbayog City, 231 naman ang tikang sa Gandara, 60 sa Tarangnan, 53 sa Santa Margarita, 46 tikang sa Matuginaw, 30 tikang sa Pagsanghan, 13 tikang sa Santo Niño, 8 sa San Oreng, 7 ang tikang sa Tagapulaan. Nagbahayag naman sa pagpapasalamat si Lilia de la Cruz sa parag-uma tikang sa San Isidro sa Gandara Samar san ayuda kay dako ini nga bulig, labi pa nga mahida siya ginpapaaram nga anaka. Anak ko anak ko usa na galaga to mag tapos ba konta. Nag-umaak. Magda ko na lang nga salamat sir. Kada akong pagpasalamat. Anak ko niyan di ba purpose tapos nawara na ak purpose. Mula ito niya, napakatagamtam ko. Samtang nagpahayag sa dako nga kalipay sa Engineer Techi Pagunsan, Calbayog City Agriculturist nga nahiungayan Calbayog sa nakatagamtam sa ayuda tungod dako ini nga bulig sa mga parag-uma. An opisina sa City Agriculture Office, of course, dako an kalipay nga mahiungay ang Calbayog City sa matatagan kasi pinaagi sinino mabubuligan ang aton mga parag-uma ngan para pangisda para maibanan or ma-mitigate ang epekto no san paghataas san presyo san gasolina, ang paghataas san presyo san pamasahe ug ang mga pagpalit san mga inputs, agricultural inputs like fertilizer. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Jemar sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. May napakita 9 minutos pa og sa magalas 9 samtang kadugangan nga notisya pagliwathan ng ngaranhan SN Posa nga Tuasan Policarpo National School of Agriculture aprobado han komite han Kamara.
Inaprobaran na House Committee on Basic Education and Culture ang isang bill nga nagtutuyo pagliwat hangaran han Samar National Pilot Opportunity School of Agriculture dito ini habungtuhan San Policarpo Eastern Samar para maging San Policarpo National High School of Agriculture. Ini na proposisyon nga House Bill number 99565 gintuha ini Eastern Samar Lone District Representative Christopher Shin Gonzales kundiin he 4-piece party list Representative Marcelino Libanan ang naging co-author. Nagintutuyo nga pagliwathan ngaran nagpapakita na pagdakongan pag-uswagan eskwelahan hasuludhan na pera nga katuigan na pulong kan Gonzales. Sumala pa haiya nag-o-offer yan nga eskwelahan hina komprehensibo nga programa sekundarya nga edukasyon nga sakop na gud han K-12 curriculum han Department of Education imbis nga ang mga opportunity nga na short-term courses nga ginapapadangat nira didto. Ang bago nga ngaran masakto nga nagpapakitan presente nga pangilalanan eskwelahan nganhan kalidad han edukasyon na ginpapadangat hini nga mga estudyante pulong paniya. Gintakda gihapon ni Gonzales nga ang pagliwathan ngaran ginlalauman nga magiging rason na pagdasig hana katawhan han San Policarpo pinagyan pagkilala hana pag-uswagan eskwelahan yan han padayon nga commitment hini hapag orsa ha edukasyon igindugang paniya nga iginpapakilala na sabi nga proposisyon na paningkamot han mga stakeholders labi na ang lokal nga gobyerno nga naging importante nga kabakyang hapag papadukwag han edukasyon han bungto. Ang pagliwat han ngaran aman kulminasyon han padayon nga suporta nga napag-urusan aton mga magturutdo lokal nga opisyal mga kag-anak ngan komunidad. Aton ginasisiguro nga ang kalidad nga edukasyon magpapabilin nga maarabot ngan inklusibo para hanatag sa nga estudyante pulong pagka na Gonzales. Haylarumhan bill ang ngaran lan eskwelahan ang mababag-o ang nga tanan nga propriedad, kawani, records, katungod ngan mga presente nga posisyon padayon nga titipigan ngan ibabalhin sa San Policarpo National High School of Agriculture oras nga maging opisyal na nga balaod ang nasabi nga balaod nun. Ini nga balita ginsurat ni Maria Daisy Amor Lalos sa Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. LGU Silago Southern Leyte og International Company nagtambayayong sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura para sa detalye na report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Nagpadayon ang lokal nga panggamhanan sa Silago Southern Leyte sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura. Nasairan nga gidawat sa Silago ang mga representante gikan sa high-top company sa China aron hisgutan ang posibleng panagtambayayong alang sa pagpalambo sa chicken broiler production sa lungsod. Personal nga giabi-abi ni Mayor Limel Honor ang pagbisita nila Rene Yu o Engineer Ethan Leong uban sa koordinasyon sa China Agriculture Extension aron tukion ang mga bagong teknolohiya ug strategiya nga makatabang sa pagpauswag sa poultry production sa LGU. Sumala sa LGU, ang maong panagtambayayong nagtumong sa pagpailas sa modernong pamaagi sa produksyon, pagpaligon sa biosecurity measures o paggamit sa efficienteng production model aron mapataas ang kalidad ug produksyon sa lokal nga poultry industry. Gilauman nga pinaagi sa panagiusa sa international nga kahibawo o sa potensyal sa agrikultura sa Silago, mas mapaligon ang lokal nga industriya sa kahayupan, makadugang sa food security o makahatag og dugang oportunidad sa panginabuhian ang sa mga Silagonhon. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang kayong salamat Aljon Malot sa imong report. Atong oras alas 8:56 na sa buntag og dinhi una kaming manamilit para sa itong partisipasyon sa Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Biyernes. Sangan sa mga station manager, Sir Dindo Alaras itong kabar sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod o Kuya June Antegra, kini ang inyong kaban Jevic Epis. Moingon daghang kayong salamat o once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. PAA Summer naman, didila na gyapon namon gintatapos ang namon partisipasyon para hanya nga edisyon. Good morning Eastern Visayas. Ang arahan Philippine Information Agency Eastern Visayas to our regional head, Sir Rian Arinto. Ako naman si Aaron Cutihar. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 3 minutos antes ang alas 9, Provincial Health Office Samar nagatag sa health services sa mga bata sa ginsurungan daycare centers.
Sa detalye ng report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara ang Provincial Health Office sa Samar sa health services para sa mga bata sa Ginsurungan Daycare Center sa siyudad San Catbalogan. Gintutukan sa aktibidad ang preventive health education ngan pagtutdo sa mga husto nga pamatasan para maproteheran ang kahimsog sa mga kabataan. Nagkamayada sa interactive sessions mahitungod sa husto nga nutrisyon, masustansya nga pagkaon, ngan tama nga paghugas sa kamot, basi mapugngan ang pagsarang sa mga sakit. Gintutdoan liwat ang mga bata sa sakto nga pag-toothbrush para mapabilin nga mahimsog ang ira mga tango ngan baba. Lain sini, nagdistribuer liwat ang PHO sa oral health packages ngadto sa mga daycare children. Sumala sa Provincial Health Office, tumong sa aktibidad nga temprano pala mahibaro na ang mga bata sa mga healthy habits nga mga kabulig sa era pagtubo ngan pag-uswag. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. 2 minutos antes alas 9, yes, kaupod Pen. Yes, Good morning. maglilisensyaan kami temporaryo na partisipasyon na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda. Chief Tig Joey Hatran sa meter nga syempre ang ato na kabakyang dili Master Control Engineer RV Dadios, ang ato na mga news contributors sa Daisy nga Ate Sok, Ate Pen Pumida ini nagpapasalamat iyo pakiisa sa Kubin 1 week aton hosting ni Ate Pen. Thank you so much. Utro maupay nga aga nga good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yan sa nga naman sa nakaupod sa control si Joven, nga amon mga OJT tigang sa LWSSU, last day of service ni Ryan ng Arlao, Sir Alexander Wayne Francisco, Mark Angelo Tayab, Brenda Fortuna, Angel May Del Rosario, Ernest Almete, Heidi Magbutay, Eugene Alboro, Charito Omiga, Logie Domingo, Joan James Romor, and Gardo Abarico. Ini naman iyo naghaupod sa ganginan. Jean Navilon, salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential